Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 901, kunin mo lang. Galit na galit si Magistrado Leo. Kinaiinisan niya kung bakit hindi siya nagsuot ng opisyal na uniforme nang dumating siya. Naiinis siya kung bakit hindi niya dinala ang pulis nang dumating siya. Kung hindi, madadala mo siya sa isang iglap at maikulong. Kung mabubuhay o mamatay siya, nasa iyo. Ayaw na ni Jingzi na makipagkulitan pa kay Magistrate Liu dahil natatakot siyang bubugin ng anak ni Magistrate Liu, ang Black Bear Monster. Kaya tumingin siya kay Shopkeeper Hu at sinabing, Shopkeeper Hu, dahil kailangan mong tanggapin ang pagkatalo kapag tumaya, mas mabuting sabihin ko sa iyo na sa pagkakataong ito ay hindi na kita bibigyan ng higit sa 10,000 tael ng pilak maliban kung ano. Nang makita niya na si Jingzi ay hindi natatakot kahit na si Magistrate Liu at direktang inatake siya, medyo bumuti ang pakiramdam ni Shopkeeper Hu, at sa parehong oras ay lihim siyang gamaan. Napagpasyahan niya na maaaring hindi niya maibalik ang pera ngayon. Ngunit nang marinig niya ang biglang pagbabago ng paksa ni Jingzi, bigla siyang naging interesado. Maliban na lang kung makipagpustahan ka sa akin. Oh! Anong taya? Lubusang napukaw ang interes ng tindera Hu. Malapit nang magsimula ang Shangyuan Poetry Club, kaya't tumaya tayo at magkupara ng mga tula. Ano ang iniisip ni Shopkeeper Hu? Hindi nagsalita si Shopkeeper Hu matapos itong marinig, ngunit ang kanyang bahagyang nanlaki ang mga mata at ang mapang-asar na ekspresyon na nakataas sa gilid ng kanyang bibig ay kumpleto. Ipinakita nito ang kanyang saloobin sa sandaling ito. Agad nang umiti si Jingzi at sinabing, syempre, matanda na si Shopkeeper Hu, at ang kanyang mga kultural na tagumpay ay tiyak na hindi kasing husay ng isang mahuhusay na taong tulad ko, kaya maliwanag na natatakot siyang tumaya sa akin. Habang tinitingnan ang pagngisi ni Jingzi, sinabi ni Shopkeeper Hu na galit siya, ikaw ba? Isang taong may talento. Karapat-dapat ka ba? Bakit hindi ako itinuturing na isang taong may talento? Walang ingat na sinabi ni Jingzi, kailan ako dumalo sa isang pulong ng tula at nagtapon ng daan-daang tail ng pilak. Hindi sinasabi ng mga babae na ako ay may talento, lahat sila ay tinatawag akong numero 1 taong may talento. Hindi naman kasi. Si Shopkeeper Hu ay hindi pa nakakita ng mga mahuhusay na tao, ngunit kahit na sila ay mayabang, sila ay may lakas pa rin upang suportahan sila. Ang mga taong tulad ni Jingzi ay maaari lamang magbuka at magsara ng kanilang mga bibig. Ang isang tao ng pilak ay hindi mukhang isang likas na matalinong tao. Sa kanyang opinyon, mas mukhang sugarol si Jingzi. Kaya nagpatuloy siya sa pag-irap. Nako, hindi ka pa rin naniniwala. Magaling ako sa mga salita, gumawa ako ng mga tula at liriko, at kilala ako bilang quick poetry master. Sa tingin mo, biro lang. Casual ko itong pinulot, hindi basta-basta. Sa tingin mo ba nasa iyong mga kamay? Ano ito? Ang Shopkeeper Hu, na hindi nakabasa ng maraming libro, ay tumpak na pinili ang problema sa wika ni Jingzi at lalo siyang hinamak. Haha, wala sa mga ito ang mahalaga. Pagkatapos sabihin iyon, si Jingzi ay lumakad ng 2 hakbang pasulong, pagkatapos ay umiling at sinabing, ngayon ay ang Lantern Festival, dahil kailangan nating kumain ng Lantern Festival sa gabi, kaya sa aming bayan, ang Lantern Festival tinatawag din itong Lantern Festival, kaya nakaramdam ako ng inspirasyon na magsulat ng ilang mga tula ng gusto ko. Nagsimulang magsulat si Jingzi nang hindi naghihintay ng reaksyon ng sinuman. Magandang Lantern Festival, napakagandang Lantern Festival, masarap na Lantern Festival. Pahalagahan ang mga parol, hulaan ang mga bagtong ng parol, at magkaroon ng masayang Lantern Festival. Mabuti. Matapos basahin ni Jingzi, nanguna si Chen Jianan sa pagpalakpak, at pagkatapos ay nagkaroon ng kaunting palakpakan, natural na si Daan ang pumalakpak. Iyong 10 o 20 tao mula sa opisina ng pahayagan. Nagkatinginan ng iba, napaawang ang mga labi at nagpipigil ng tawa. Ito ba ay itinuturing na tula? Bagamat ang lungsod ng Roshao ay pangunahing nakabatay sa komersyo at hindi gaanong binibigyang pansin ang mga tula, at kakaunti ang mga tunay na mahuhusay na iskolar, bilang isang iskolar, mayroon ka pa ring mga pangunahing kasanayan sa pagpapahalaga. Ang limerick na kanina lang ay mamantika kaya hindi na nag-abalang basahin pa ng matandang nagtitinda ng mantika. Iniisip niya ba talaga na oily ang buhay niya at hindi siya oily? Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay para hudyat na tumahimik ang lahat, na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Maganda ba? Nagkataon na na-inspire ako ngayon, kaya gagawa ako ng isa pa. Sa Lantern Festival, ang buwan ay bilog. Ang bilog na Lantern Festival ay malagkit at matamis. Panuuri ng mga parol at maglakad sa mga stilts. Napakasigla ng mga kalye at eskinita. Wow! Wow! Bullfrog Bullfrog. Naturally, si Chen Jianan at ang iba pa ang nakatanggap ng papuri, at si Jingzi ay tila nasisiyahan din. Shopkeeper Hu, narinig mo ba iyon? Siya ang Master of Quick Poems. Ito ay medyo mabilis. Para sa mga masters, ito ay depende sa tumitingin at matalino. Nakangising sabi ng tindera Ho. Ngayon ay napagpasyahan niya na si Jingzi ang master.
Isang mabahong makata, kung sasabihin mong henyo siya, natatakot ako na lahat ng iskolar sa mundo ay mga henyo. Tila patas pa rin ang Diyos, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng pambihirang kakayahang hulaan ang mga bagtong ng parol, ngunit hindi marami pang iba. At labis niya itong pinagsisihan. Sa kakayahan ni Jingzi sa pagsulat ng tula, naglakas loob siyang tumaya na siya ay ganap na matatalo ng sinumang mahuhusay na taong makikilala niya. Nakakalungkot lang na ang shopkeeper Hu ay nasa negosyo sa buong buhay niya. Marunong siyang magbasa ng tula, pero sumulat ng tula. Hindi niya talaga alam kung paano. Nako, hindi pa rin kumbinsido si shopkeeper Hu. Kung gayon, tumaya tayo. Tumaya ng higit sa 10,000 tael ng pilak. Kung mas mahusay ka kaysa sa akin, ibibigay ko ito sa iyo nang hindi kumukurap. Galit na sabi ni Jingzi. Sa totoo lang, sa sandaling ito, naantig si shopkeeper Hu. Young master, hindi mo magagawa iyon. Oo, sir, hindi ka pwedeng tumaya. Sir, masisiyahan lang kami sa mga tula na isinulat mo, ngunit kung gagamitin mo ang mga ito sa pagtaya, hindi ito magandang ideya. Agad na nagsalita sina Chen Jianan at Zhang Xiaoyu para pigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi nasisiyahang sinabi ni Jingzi, halatang wala kang tiwala sa akin. Batay lang sa 2 tula na nakuha ko ngayon, para manalo sa unang pwesto sa patimpalak ng tula dito, sobra ba? Hindi sobra. Kunin mo na lang, kunin mo. Tila nagkaroon ng kaunting obsessive-compulsive disorder si shopkeeper Hu. Hindi siya nakatiis nang marinig niyang binibigkas ni Jingzi ang Chen, bilang, Nayan, at umungol. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga detalyeng ito, hindi sila mahalaga. Tindera Ho, sabihin mo lang sa akin kung maglakas loob kang sumugal. Bakit, gusto mong makabawi ng higit sa 10,000 tael ng pilak, ngunit noong ibinigay sa iyo, sumuko ka. Paano mo gustong tumaya? Habang iniisip pa rin ng tindera na si Ho ang susunod na hakbang, si Prince Yu ay bumaba sa hagdan na sinamahan ng may-ari ng Ku Village. Ito ay ang Crown Prince ng Yu. Nakilala ko ang Crown Prince. Sa Roshao, walang alinlangan na si King Yu ang pinakamataas na katayuan, kaya iginagalang din ang Crown Prince of Yu. Ikan-away ni Prinsipe Yu ang kanyang mga kamay sa lahat, at dahil sa kanyang magiliw na anyo ay nag-ilusyon si Jingzi na siya ang nag-usap ng gusto tungkol sa mga lalaking magnanakaw at babaeng patutot sa kahon noong gabing iyon. Sinabi rin ni Jingzi na walang pakialam, syempre tumataya ako sa tula, ngunit nang makita ng tinderang Hu ang aking kakayahan, natakot na siya at hindi nang ahas na sumugal. Ngumisi si Prinsipe Yu at sinabing, ang talento ni Young Master sa pagtutula, napakataas talaga. At si shopkeeper Hu ay masyadong matanda at nasa negosyo na siya sa buong buhay niya. Hindi pa siya nakakasulat ng tula. Hindi mo ba naisip na magiging masyadong bullying kung makipagkumpetensya sa shopkeeper Hu ng direkta sa tula? Wu. Matapos matanggap ang pag-aproba ni Prinsipe Yu, bahagyang tumanggo si Jingzi, na may napakayabang na mukha, at nakangiting sinabi, ang sinasabi ng Crown Prince ay na ang aking titulo ay Kwai Poetry Master, pabayaan ang shopkeeper Hu, kahit na tingnan mo ang buong Roshao walang sinuman sa lungsod ang kalaban ko, hahaha. Kabanata 902 gusto kita. Ang talento sa tula ni Jingzi ay talagang nasaksihan ng lahat ng naroon. Kung ang kakayahan ni Jingzi sa paghula ng mga bagtong ng parol ngayon ay kamangha-mangha, kung gayon ang kakayahan ni Jingzi na magsulat ng tula ay nakakagulat. Siyempre, lahat sa una ay gusto lang manood ng saya at walang pakialam, pero ngayon ay biglang iniba ni Jingzi ang topic at isinama ang lahat ng scholar sa Roshao City. Para bang hinahamon niya ang buong mundo ng kultura ng Roshao ng isang tao. Nagdulot ng kaguluhan. Sa tingin mo ba ay talagang talented kang tao? Nasaan ang taong may talento? Dapat ay matandang mantika na siya. Kung talagang may kakayahan ka, maihahambing mo sa mga mahuhusay na tao sa Roshao City. Haha, hindi mo kailangang maging isang talentadong tao sa Roshao City. Sapat na ang isang tao. Ang mga salita ng lahat ay nahulog sa tainga ni Jingzi, at agad siyang nagalit. Haha, with my talents, takot pa rin ako sa iyo. Kung ganoon ay tumaya tayo. Pusta, taya tayo. Sumigaw si Jingzi, pagkatapos ay tumaya sa tula. Tumaya na mas maganda ang tula ko, o ang sa iyo Shekiang. Kung matalo ka, ibalik mo lang itong mahigit 10,000 tael ng pilak kay shopkeeper Hu. Seryoso. Nagningning ang mga mata ng tindera na si Hu at agad itong nagtanong. Ipinuste siya ni Jingzi na binubuli niya ang mga matatanda, na talagang hindi okay. Bet ko lahat ng scholar sa Roshao, binubuli siya, which is very nice to see. Seryoso. Nang marinig ito ni Prinsipe Yu, agad siyang tumawa at nagsabi, Young Master, ikaw mismo ang nangako nito, at narinig ito ng lahat ng naroroon. Kapag natalo ka, huwag kang magbayad ng utang na loob. Kung hindi mo mabayaran ang utang. Itinuro niya si Magistrate Liu, Prefect Liu, kung ang isang tao ay hayagang hindi nagbabayad sa kanyang utang, ano ang dapat gawin. Tumingin si Prefect Liu kay Jingzi at Minishan, bumalik sa Crown Prince, nagpadala na ako ng tao sa yaman para tumawag ng pulis. Kung sino man ang maglalakas loob na hindi magbayad ng utang sa kanya ngayon, direktang kunin siya. Hayaan. Pumunta na. Okay.
Nagsalita muna si Jingzi bago makasagot si Prinsipe Yu. Kung gayon. Sandali. Ngumisi si Jingzi, hindi ko pa sinabi kung ano ang mangyayari kapag nanalo ako. Maaari ka pa ring manalo. Talagang hindi isinasaalang-alang ni Prince Yu ang opsyon na ito dahil hindi niya akalain na mananalo si Jingzi, ngunit hindi niya ito pinansin at sinabing, kung gayon, sabihin mo sa akin, ano sa palagay mo kung manalo ka? Kung matalo ako, ibibigay ko ang 10,000 ang 2,500 tael ng mga pilak na papel ay ibabalik kay Shopkeeper Hu. Kapag nanalo ako, ang Shopkeeper Hu ay natural na magbibigay sa akin ng hindi bababa sa halagang ito ng pilak. Sa oras na ito, sadyang nagtanong si Jingzi, gayunpaman, magagamit pa rin ngayon ang Joxian Tower. Nakakuha ka ba ng napakaraming pilak? Walang bobo. Gumastos lang si Shopkeeper Hu ng higit sa 2,000 tael ng pilak mula kay Jingzi para makakuha ng sapat na pera, lalo pa sa mahigit 10,000 tael. Natatakot ako na mahirap makakuha ng isa pang 1,000 taels. Kaya bago pa makapagsalita si Shopkeeper Hu, umiling si Jingzi, tiyak na hindi ko ito mailalabas. Kung hindi, kapag nanalo ako, makukuha ko ang Joxian Building, at hindi mo pa rin makukuha ang pera. Nang marinig ito, nagulat si Shopkeeper Hu, at biglang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Parang ang dami niyang sinasabi mula umpisa hanggang dulo para lang sa Joxian Tower niya. Ang pakiramdam na ito ay sumagi rin sa kanya nang hulaan niya ang mga bagtong ng parol ngayon. Ang tindera na si Hu ay biglang pinagpawisan ng malamig. Sabi nila, kung iingatan mo ang mga berdeng burol, hindi mo na kailangang mag-alala na maubusan ka ng panggatong. Kahit na higit sa 10,000 taels ng pilak ang kanyang bottom line, ang Joxian Tower ay nandoon pa rin. Maaari pa rin siyang kumita ng walang pilak. Kung ang Joxian Tower ay wala na, hindi pa ba siya tapos dito sa hinaharap? Bagamat maganda na ang relasyon niya ngayon kay Prince Yu at sa iba pa, alam din niyang base ito sa pagiging may-ari niya ng Joxian Tower. Kung ang Joxian Tower ay hindi na niya balang araw, titingnan pa rin siya ni Prince Yu at ng iba pa. Ganap na imposible. Kaya subconsciously, gusto niyang tumanggi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nanguna si Crown Prince Yu at sumang-ayon para sa kanya, okay, that's settled. Hindi na ako naniniwala, dayuhan ka, kaya mo bang sumulat ng mas maraming tula kaysa sa lahat ng mahuhusay na tao sa Rosehouse City? Okay. Sa sandaling sinabi niya ito, agad siyang naaprubahan ng lahat sa bulwagan. Tanging ang tindera Hu lamang ang may malungkot na mukha at bamulong, kamahalan, ito. Tumalikod si Prince Yu at pinandilatan siya, ibig sabihin ay huwag na siyang magsalita pa. Sa wakas ay nakuha na niya ang magandang pagkakataon, paano niya ito pakakawalan? Huwag kang mag-alala, hindi tayo talo. Kung hindi nila kaya, may mga tula pa sa kamay ko. Sabi ni Prinsipe Yu sa boses na tanging naririnig lang nilang dalawa. Kung saan, si Prince Yu ay walang gaanong talento sa pagtutula, ngunit noong nagpunta siya sa Jinxie kanina, sinabing hiniling niya kay Zhou Jiwei, ang pinakatalentadong tao sa Jinxie, na magsulat ng tula upang maging tanyag sa Shangyuan Poetry Festival. Napakakinis nito. Ibaba si Zhou Ziqiong. Pagkatapos niyang paalalahanan, naalala ito ni Shopkeeper Hu at agad na nabawasan ang pagkabalisa. Kahit na ang mga mahuhusay na tao sa Rosehouse City ay hindi makapaniwala, ang numero 1 talentadong tao sa Jinxie ay palaging naniniwala dito. Kaya't ang nakaluwag na tindera na si Hu ay nagsabi rin ng mga masasakit na salita, kung gayon ay tumaya tayo. Ang mga pangit na salita ay nasa unahan, ang aking Joxian Tower ay may higit sa 12,500 tael ng pilak. Dahil sinabi mong gusto mong tumaya sa pantay na presyo, kaya kapag natalo ka, hindi mo basta-basta kunin ang pera. Ano pa ba ang gusto ni Shopkeeper Hu? Ano, posible bang gusto pa rin ako ni Shopkeeper Hu? Ang casual na pahayag ni Jingzi ay agad na naging sanhi ng pagtawa ng buong silid. Namula rin ang tindera Hu, tinuro si Jingzi at nagmura, ang lakas ng loob mong magsalita ng maruruming salita at sinisiraan ako. Sa panahong ito, hindi mabuting tao si Long Yang. Napakaluwalhating bagay, kung makumpirma ang reputasyon na ito, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Nako, galit na galit ang tinderang Hu, basta-basta ko lang nasabi. Nakangiting sabi ni Jingzi, at biglang nagbago ang paksa, nakuha mo ba talaga ang sinabi ko? Ikaw. Ayaw niya sa'yo, gusto kita. Sa oras na ito, isang magaspang na boses ang bumagsak mula sa langit at tinamaan kaagad si Jingzi, halos patayin siya. Dahil ang nagsalita ay ang mandirigma. Liu Paopiao. Sa oras na ito, lumabas na si Liu Paopiao sa karamihan, lumapit kay Jingzi, at tinitigan siya ng mga mata na puno ng pagmamahal. Halos isuka ni Jingzi ang kanyang hapunan at mabilis na umatras ng ilang hakbang. Ang pressure na idinulot ni Liu Paopiao sa kanya ay hindi pa nagagawa, mas higit pa kaysa noong nakatagpo niya ang dalawang halimaw sa langit at ang nakakasira ng kaluluwang fan. Tungkol sa pag-atres ni Jingzi, si Liu Paopiao ay pumulupot sa kanyang mga labi na may bahagyang kawalang kasiyahan, maaga o huli, ikaw ay palaging akin, bakit ka nahihiya? Sa oras na ito, nagpatuloy siya, hindi ka ba nagsusugal sa tula? Kung matalo ka, ibabalik ang perang papel sa tindera Hu, at pagkatapos ay ikakasal ka sa aming pamilyang Liu at magiging manugang ko.
Pagkatapos magsalita, si Liu Piao-Piao ay tumawa ng 2 beses, "Oy, sa totoo lang hindi ito parusa. Natalo ka sa taya. Bagamat na ibigay mo ang pera at parang Lujay, nakuha mo pa rin ako. Alam mo ba kung gaano karaming mga young master sa Ross House City ang gustong-gusto mong mag-propose ng kasal sa akin, ngunit hindi ko gusto ang sinuman sa kanila, kaya kumikita ka ng malaki." Binuksan ni Liu Piao-Piao ang kanyang madugong bibig, at sarap na sarap. Ang lahat sa ibaba ay sabay-sabay na ibinaba ang kanilang mga ulo. Hayaan siyang kumita. Dumating na ang kabanata 903 Pavilion Master mo. Mahalaga para sa mga tao na magkaroon ng kamalayan sa sarili, ngunit nakakalungkot na hindi alam ni Liu Piao-Piao. Lahat ng lalaki ay gustong pakasalan ng isang maamo at banal na babae, ngunit ayaw nilang pakasalan ng isang halimaw na itim na oso tulad niya. Nang marinig ito ni Shopkeeper Hu, agad siyang pumalakpak at pumalakpak. Oo, tama ang pamangkin na si Piao-Piao, ganito lang gawin. Tiningnan niya ang makapal, mabilog at mataba na baywang ni Liu Piao-Piao, at pagkatapos ay tumingin sa mga hita ni Liu Piao-Piao na kapantay ng bewang ni Jingzi. May isip ni Shopkeeper Hu si Liu Piao-Piao na nakaupo sa kanyang maliit na figure. Nakaka-excite. Agad siyang sumang-ayon, hindi ka ba kumpiyansa sa iyong talento sa pagtutula? Hindi mo ba naisip na tiyak na mananalo ka? Saka ano ang iyong kinatatakutan? Kung gusto mong tumaya ka na lang dito, kung hindi, huwag kang tumaya. Sa wakas ay naisip ito ng Shopkeeper Hu, Jingzi ang lalaking ito ay bata, masigla, at medyo mayabang. Lalo na't nanalo lang siya sa isang laro, kumpiyansa na siya na hindi na siya makapaghintay na tumaya sa kanya. Tapos hindi siya nagmamadali, pwede mo siyang ibitin. Saka nakangiting sinabi, at tama ang pamangkin kong si Piao-Piao. Pumila sa labas ng moat ang mga taong gustong pakasalan. Kapag natalo ka, mapapangasawa mo pa rin siya. Usok mula sa libingan ng mga ninuno. Napakagandang bagay, ano pa ang iniisip mo? Kung ako sa'yo, papayag ako ng hindi man lang nag-iisip. Shopkeeper Hu, gusto kong magpasalamat sa napakagandang bagay, hahayaan kitang pakasalan ako. Iyan ay hindi makatwiran. Ang galit na tindera na si Hu ay umiwas ng mga manggas at galit na sinabi, matanda na ako, paano ako mag-aasawa? At saka, si Piao-Piao ay aking pamangkin. Hindi ba ito labag sa mga patakaran? Ngumiti si Jingzi. Sinabi niya, Shopkeeper Hu, ang tunay na pag-ibig na ito ay walang pagkakaiba sa pagitan ng edad at seniority. Dahil ang Shopkeeper Hu ay napaka-optimistiko kay Miss Liu, ano pa ang hinihintay mo? Wow! Ang mga salita ni Jingzi ay nagpatawa sa lahat. Tinatawanan mo ba ako at minamaliit ako? Maitim na ang kutis ni Liu Piao-Piao, ngunit ngayon ay mas lalong umitim ang kanyang mukha. Gaano man katapang si Jingzi, hindi siya nang ahas na maging matigas sa isang halimaw na itim na oso, kaya't agad na sumuko at nagsabi, napakalakas ni Miss Liu, paano ako magiging karapat-dapat kay Miss Liu? Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa background ng pamilya, ngunit ngayon lang ito nakita ni Miss Liu. Hindi lang niya ininsulto at kinutya ang Shopkeeper Hu, ngunit kinontra rin niya ang ama ni Miss Liu, Magistrate Liu, na napakawalang alam sa kagandahang asal ni Miss Liu. Deserve mo ito. Mula sa madilim ay naging pula ang mukha ni Liu Piao-Piao, at tuwang-tuwang sinabi niya, gusto ko lang ang prangka mong karakter. Gaya ko, sasabihin mo lang ito kapag nakatagpo ka ng anuman, kahit na nakakasakit ito ng isang tao. Sinabi ni Liu Piao-Piao lahat ay totoo. Dahil sa background at hitsura ng kanilang pamilya, bawat lalaki sa Ross House City ay hindi magpapasakop sa kanya kapag nakita niya siya. Si Jingzi lang, napakabangis, hindi lang nagalit sa tindera na si Ho, kundi pati na rin sa kanyang ama ay hindi nakaligtas. Agad na naramdaman ni Liu Piao-Piao na siya ay umiibig. Ngunit si Jingzi ay may isang madilim na linya, ako ay gumawa ng ganoong katanga sa aking sarili, hindi mo ba ako pakakawalan? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang masasabi ko lang, Miss Liu, sa totoo lang, may asawa na ako, kaya tinatanggap ko ang kabaitan ni Miss Liu, pero ang masasabi ko lang ay sorry. Dahil doon, hinawakan niya ang braso ni Zhang Xiaoyo. Kamay, asawa ko ito, kaya. So ano? Hiwalayan mo siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi pa rin si Liu Piao-Piao na sumuko, tingnan mo siya, manipis ang mga braso at binti niya, ano ang problema niya? Kumpara sa akin. Kung ikukumpara sa mga braso at binti, hindi may kukumpara ni Zhang Xiaoyo si Liu Piao-Piao, pabayaan siya, kahit kay Zhou Xining o Su Mochen, hindi niya may kukumpara. Mabilis na umiling si Jingzi, hindi ko may kukumpara, ngunit gusto ko ang uri ng aking asawa, at hindi ako mahilig sa tao, at hindi ako susuko. Maganda ang infatuation, gusto ko ang mga infatuated na tao. Mapagbigay na sabi ni Liu Piao-Piao. Kung gayon, huwag mo siyang isuko, hayaan mo siyang maging isang maliit na babae. Natahimik si Jingzi saglit, hindi nakakagulat na napakalaki ng mukha niya. Sa pag-uulat sa Crown Prince, papunta na si Pavilion Master mo. Sa humigit kumulang 1/4 ng isang oras, nasa Jocks Ian Pavilion na siya. Ito ay dahil ito ang unang pagkakataon na nagpadala ang Waxian Pavilion ng isang tao para dumalo sa Shangyuan Poetry Recital,
At iyon pa rin ay personal na lumapit ang master ng pavilion, kaya mas binigyang pansin ito ng organizer at nagpadala ng isang tao na mag-asikaso sa pick-up at drop-off. Okay, dumalo tayo at maghanda para salubungin si master mo. Nagutos si Prinsipe Yu, at nagsimulang magtrabaho ang mga tagapaglingkod ng Joxian Tower. Tinanggal lang nila ang mga walang kwentang parol at inilipat ang ilang mesa. Mga upuan, nakapila. Kamahalan, itong taya. Bulong ng tindera ho, ibig sabihin ay hindi pa pumapayag si Jingzi sa kanilang taya. Sa oras na ito, medyo naiinip na si Prince Yu. Sa paghusga sa hitsura ni Jingzi, magiging mahirap para sa kanya na sumang-ayon sa ganoong taya. Naniniwala si Prinsipe Yu na sinumang normal na tao ay hindi makakasang-ayon. At tamad na siyang maghintay pa. Gusto pa rin niyang ipakita ang kanyang husay sa Shangyuan Poetry Club. Bakit siya makikipagtalo na naman sa kanya? Kaya't ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, dahil hindi siya sumasang-ayon, kung gayon huwag pilitin ang tindera ho. Ang tindera ho ay magdurusa ng kaunting kawalan. At siya ay magdurusa ng kaunting kawalan. Pagkatapos ay inaliw niya ito sa mahinang boses, huwag kang mag-alala, hanggat nasa Roshaw pa siya, hindi siya makakatakas sa ating pagkakahawak. Maraming tao ngayong gabi, at lahat ay nakatingin sa kanya. Kung hindi siya pumayag, hindi man lang siya tataya. Ano ang magagawa natin? Bakit hindi ka tumaya ng ganito, na hindi lang magpapahiya sa kanya, kundi maibabalik din ng higit sa 10,000 tael ng pilak mo, hindi ba maganda? Tumanggo naman si shopkeeper ho, gayon paman, para sa kanya, ang pagbabalik ng pera ay ang tunay na bagay. Para naman kay Liu Paopiao, hindi niya inisip iyon. At si Prinsipe Yu ay lubos na nagtitiwala na naisip niyang magagawa niyang makuha ang pulong ng tulan na magsisimula na. Tatay, si Liu Paopiao ay labis na hindi nasisiyahan. Paopiao. Alam na alam ni Magistrado Liu ang ugali ng kanyang anak na babae. Natakot siya na hindi niya makontrol ang sarili sa publiko, kaya mabilis niya itong hinayla sa isang sulok na walang nakatira. Paopiao, nagsalita na ang prinsipe, dapat tayong makinig. Sa pag-iisip na sinasalungat siya ni Jingzi at pinahiya siya sa publiko, galit na galit siya, at nakita rin ito ng taong iyon na si Piao-Piao. Siya ay walang galang sa kanyang ama, may asawa, at tanga. Wala akong pakialam, wala akong pakialam. Gusto ko siya ang maging asawa ko. Hindi nakinig si Liu Paopiao at pilit na pinutol. Ito. Maaari lamang maging malupit ang Magistrado na si Liu at sinabing, okay, dahil payag si Piao-Piao, pumayag si tatay. Ngunit huwag mong sirain ang mabuting gawa ng prinsipe ngayong gabi. Kapag natapos na ang pulong ng tula, sisikapin ni tatay ang kanyang makakaya na panatilihin siya. Hindi sa ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya, ngunit kailangan natin siyang panatilihin. Okay, dapat. Ang aking anak na babae ay ang maliit na cotton jacket ng aking ama. Bagamat si Liu Paopiao ay isang cotton na may itim na puso, mahal na mahal pa rin siya ni Magistrate Liu at agad na nangako, huwag kang mag-alala. Bueno, malapit nang magbago ang mundo, at hindi na magiging prefect si tatay. Hindi ito problema para kay tatay. Wala akong pakialam doon, gusto ko siya ang maging asawa ko. Narito na si Pavilion Master mo. Sa oras na ito, may sumigaw sa labas ng pinto. Ano ang kawili-wili sa Kabanata 904? Sa oras na ito, binibilang na ang mga tao sa bulwagan ng Joxian Tower. Ang lahat ng mga iskolar na nakahula sa mga bugtong ng parol ay nanatili, at ang iba ay pinalayas. Medyo maluwag ang bulwagan. Sa ilalim ng hagdan, may dalawang hanay ng mga mesa at upuan sa kaliwat kanan. Ang mga iskolar sa bulwagan ay magkahiwalay sa magkabilang panig, na nag-iiwan ng mahabang pasilyo sa gitna. Isang grupo ng mga tao, na pinamumunuan ni Crown Prince Yu at tinulungan ni Magistrate Liu, ang nakatayo sa pasukan ng Joxian Tower, nakangiting masayang. Ipinapakita nito kung gaano ka-impluwensya ang apat na pangunahing sekta sa Angwo. Kahit na ikaw ang Crown Prince ng Yu, bibigyan mo ng labis na pansin ang Waxian Pavilion. Bagamat siya ay labis na nasa sabik, si Jingzi ay hindi sumikip sa pintuan tulad ng iba, ngunit kinuha si Zhang Xiaoyu upang humanap ng upuan at maupo. MS. Gang, ayaw mo bang makita si Pavilion Master mo at ang iba pa? Curious na tanong ni Zhang Xiaoyu. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, sadyang sinusubukang pasayahin siya at sinabing, matanda na tayong mag-asawa, ano ang makikita? Sino ang nakakaalam na hindi ito pinahahalagahan ni Zhang Xiaoyu? Pinag-krus niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Tinitigan si Jingzi at sinabing hindi nasisiyahan, Mister, ganito ka hindi pwede. Matagal mo na akong hindi kilala, kaya paano mo masasabi na matandang mag-asawa na kayo at ayaw mo na akong makita? Sinabi ni Zhang Xiaoyu sa ibang babae ni Jingzi. Maging ang mga taong tulad ni Mu Qingren na hindi pa niya kilala ay hindi pa naiinis sa kanyang puso, at nakakakuha siya ng mga hinuha mula sa saloobin ni Jingzi sa kanila, kaya agad niyang sinimulan na ipagtanggol si Mu Qingren. Haha, ito, nagbibiro lang ako. Napakamot ng ulo si Jingzi, medyo nahihiya. Guro, bakit hindi ka pumunta dito? Sa oras na ito, lumapit si Zhou Zikyong at nakangiting nagtanong. Si Master Mo Pavilion ay Angwo hindi, para maging tumpak, siya dapat ang pinakabatang pinuno ng sekta sa mundo, at babae rin siya.
Ipinagmamalaki ng mga tao ng Ross House City na matatagpuan ang Waxian Pavilion dito, kaya lahat ay nasa sabik kang makita ito, hindi mo ba ito gustong makita? Hindi. Umiling si Jingzi. Kasabay nito, idinagdag ko sa aking puso, ayokong gawin ito ngayon. Kung titingnan ito ngayon, sa kabila ng maraming tao, ang pinakamahalagang bagay ay mahulaan niya na sina Muching at Wang Yingqiu, ang master at apprentice pair, ay dapat na may malamig at malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha sa sandaling ito, lumalayo sa mga estranghero, at kahit na ang grupong ito ng mga tao ay maaari lamang nilang tingnan ito mula sa malayo. Sa ugali ni Muching, imposibleng magkalapit sila syempre, hindi sila manggahas. Kung ano ang nakikita mo, nakikita ko rin. Pero ang hindi mo nakikita, nakikita ko pa. Siyempre, ang tinutukoy ni Jingzi ay ang mga nakangiti nilang mukha. Hindi inaasahan ni Zhou Ziqiong na tatanggi si Jingzi ng ganoon kasimple. Para sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na komportable. Sa oras na ito, muli niyang sinulyapan si Zhang Xiaoyu, nakaramdam ng kaunting inggit. Alam ni Ziqiong, kung paanong ayaw mong kunin ang mga parol ko sa moat kanina, ayaw makita ng Young Master si Pavilion Master mo at ang kanyang mga alagad. Natatakot ako na dahil kay Miss Zhang, di ba? Alam mo naman na bihira ang Pavilion Master mo kapag weekdays. Opportunity. Ipinakikita nito kung gaano ketekot si Miss Zhang dahil hindi ako mahal ni Miss Zhang. Ang mga mata ng Young Master, tama ba? Sister Xiaoyu, bakit napakaganda ni Xiaoyu gaya ni Miss Zhou? Nagmamadaling sabi ni Zhang Xiaoyu. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, gusto kong palayain ang aking asawa at tingnan, ngunit kung hindi siya pupunta, wala akong magagawa. Sobrang sikip. Ano ang makikita? Sobrang sikip. Dahil sa kakaibang dahilan ay hindi makapagsalita si Zhou Ziqiong. Si Young Master talaga. Awkward na ngumiti si Zhou Ziqiong at handa nang tapusin ang pag-uusap, dahil hindi niya talaga matanggap ang mga sinabi ni Jingzi. Anong matikas na tao? Masyadong cliched si Ziqiong. Tapos, bago siya makapagpaalam, si Jingzi ang pumalit, mataas ang tingin sa akin ni Miss Zhou, isa lang akong ordinaryong tao. Tsaka, si Mugmaster at ang iba pa ay bihirang magpakita, hindi ba sila pareho? Magaganda si Pavilion Master mo at ang iba pa, at hindi rin masama si Miss Zhou. Nakakaakit din sila ng mata. Mas magandang tingnan dito si Miss Zhou. Tumingin si Zhou Ziqiong sa kanila. Tumingin siya kay Jingzi, pagkatapos ay kay Zhang Xiaoyu, ibinuka ang kanyang bibig, ngunit tumigil sa pagsasalita. Ang talumpati ni Young Master ay masyadong direkta, hindi ka ba natatakot na si Miss Zhang ay hindi masayang makinig dito? Medyo pabiro na sabi ni Zhou Ziqiong. Hindi ako magiging malungkot, dahil nagsasabi ng totoo ang asawa ko. Si Miss Zhou ay talagang maganda. Gaya ng asawa ko, gusto kong makita pa si Miss Zhou. Hindi talaga kami isang pamilya. Tel ang lana. Ang mga estilo ng pag-uusap ng dalawang mag-asawang ito ay magkatulad. Ngumiti si Zhou Ziqiong at umiling, nagbabalak na huwag masyadong masangkot sa bagay na ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jingzi at same time na sinabi, kahit ano pa man, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyong tulong ngayon, kung hindi ay masisira ang aming tindahan ng tela ng pamilya Zhou. Nasabi ko na, no need to thank me, dahil hindi ako nakakatulong ng walang kabuluhan, kailangan ko pa rin si Miss Zhou na makasama ako ng isang araw, huwag mo lang ay default. Well, tumingin si Zhou Ziqiong kay Zhang Xiaoyu, hanggat pumayag ang iyong binibining Zhang, tiyak na hindi magiging default si Ziqiong sa pagbabayad. Sumasang-ayon ako. Samahan mo na lang ako, Miss Zhou. Nagmamadaling sabi ni Zhang Xiaoyu. Matapang talaga sa ugali ang dalaga sa larawang ito. Hindi ba lahat ng babae ay nag-aalala sa pakikipag-ugnayan ng kanilang biyenan sa ibang babae? Lalo na ang isang bata at magandang babae, bakit hindi siya natatakot? Siya rin ang nagkusa na itulak ang kanyang asawa na lumapit sa kanya. Hindi kaya. Ang kanyang hitsura ay hindi pumukaw ng kahit katiting na pakiramdam ng krisis sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Zhou Ziqiong sa kanyang puso. Okay, dahil pumayag si Miss Zhang, kung hindi na mauulit ni Ziqiong, sisira talaga niya ang kanyang pangako. Tumango si Jingzi, at curious na sinabi, Miss Zhou, kahit matagal na akong hindi nakikipag-ugnayan sa iyo. Ngunit nakikita ko rin na si Miss Zhou ay isang matalinong tao, kung hindi, imposibleng patakbuhin ang Zhoujie Cloth Factory sa ganoong kalaking sukat, na magiging kakaiba. Hindi nakita ni Miss Zhou ang mga butas sa pamamaraang ito ng pagtutulungan. Halika. Mapait na napangiti si Zhou Ziqiong matapos marinig ito, sa totoo lang, nang marinig ko ang ganitong paraan ng pakikipagtulungan, naisip ko na ito ay hindi nararapat. Kung ang Joxian Tower ay hindi sumunod sa mga patakaran, kabisaduhin lamang ang mga bagtong ng parol at pagkatapos ay humanap ng taong mahulaan ang lahat ng ito. Ang tanging makakakuha ng pera noon ay ang aming Zhoujie Clothing Factory. Dahil alam mo, bakit ka pa rin nakikipagtulungan? Si Zhou Ziqiong ay mukhang nalilito, hoy, hindi ako ang nagpasya sa pamamaraang ito ng pakikipagtulungan, kundi ang aking ama, kaya kahit gaano ako tumanggi, wala akong magagawa tungkol dito. Siyempre, naiintindihan ko rin ang mga paghihirap na kinakaharap ng aking ama.
Ang Jojie Cloth Factory ay nasa punto ng buhay at kamatayan. Kanina pa ito nakahawak. Kung magpapatuloy ito, mangyayari ito. Ito ay isang mabisyo na ikot. Sa isang buwan o higit pa, ang paggawaan ng tela ng pamilya Zhou ay ganap na masisira. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni Zhou Ziqiong, napagtanto ni Jingzi ang kawalan ng kakayahan ni Zhou Ziqiong. Bagamat siya ang namamahala sa paggawaan ng tela ng pamilya Zhou sa halos lahat ng oras, ngunit sa paggawaan ng tela, ang kanyang ama ang siyang nagpasya sa lahat ng malalaking kaganapan, kaya naman nangyari ang kasalukuyang sitwasyon. Kabanata 905 Maligayang pagdating Master Mu Pavilion. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang kahirapan. Una niyang ipinahayag ang kanyang pag-unawa sa karanasan ni Zhou Ziqiong, at pagkatapos ay muling nagtanong, napansin sana ni Miss Zhou na ang tinderong ito na si Hu ng Joxian Tower ay sumusunod kay Ko, ang may-ari ng nayon ay nasa iisang grupo, kaya kailangan mong maging mas maingat. Tumango si Zhou Ziqiong at walang magawang sinabi, nakita ko na ito, ngunit huli na ang lahat. Sinong mag-aakala na nakapunta na sila roon simula noong una silang bumili ng bulak? May puka na sila laban sa pamilya ni Zhou. To be honest, Miss Zhou, dito ako nagstay kagabi at narinig ko ang usapan nila. Ang pakay nila talaga ay ang paggawaan ng tela ng pamilya Zhou, at pati sina King Jin at King Yu ay kasali. Medyo hindi ako komportable. Naiintindihan mo ba na sinaktan sila ni Zhou Jiabufang? Paano nakikialam ang hari ng Jin at gumawa ng kaguluhan tungkol sa cotton? Ito ang kina-curious ni Jingzi. Sa lohikal na pagsasalita, ang pinakamahalagang bagay para kay Haring Jin sa ngayon ay ang kooperasyon kay Kaidan, ang hari ng kanlurang Xinjiang. Paano siya magkakaroon ng oras at lakas para harapin si Zhou Jiabufang? At saka, anong uri ng puot o hinanakit ang maaaring magdulot sa kanya ng ganoong kalaking laro? Kung tama ka tungkol kay Jingzi, makatuwiran, dahil si Jingzi ay kaaway ni Haring Jin, ngunit ang pamilya Zhou. Hindi maintindihan ni Jingzi. Naikuyom ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga kamao nang marinig niya si Haring Jin, at nanlamig ang kanyang mga mata, si Prinsipe Jin. Walang kinalaman sa pamilya Zhou, ngunit kamag-anak lang niya ako, kaya nagdudulot ito ng kapahamakan sa pamilya Zhou. Kaya hindi mo masisisi ang aking ama sa mga bagay na ito. Ilang sandali na lang bago nila mapansin. Bagamat siya ay napaka-curious, tila si Zhou Ziqiong ay walang balak na magpatuloy, kaya hindi na nagtanong pa si Jingzi. Gayunpaman, ang aming pamilya Zhou ay bukas para sa seryosong negosyo, kaya hindi ako natatakot sa kanya. Hindi niya gustong maging maayos ang pamilya Zhou, kaya kailangan kong lagpasan ito at huwag hayaang magtagumpay ang kanyang plano. Okay. Sinabi ni Zhou Ziqiong na naantig si Jingzi sa kanyang matiyagang ugali. Alinsunod sa prinsipyo na ang kaaway ng kanyang kalaban ay kanyang kaibigan, tutulungan ni Jingzi si Zhou Ziqiong anuman ang mangyari, at sinabing, tama si Miss Zhou, malinis ang konsensya namin sa pagnenegosyo, kaya paano kung kami si Haring Jin? Zhou, huwag kang matakot, miss. Sandali akong nasa Roshow. Kung nahihirapan ka sa panahong ito, hihingi lang ako ng tulong sa iyo kung kaya ko. Zhou. Bahagyang nagulat si Ziqiong at hindi niya masabi kung kinikilig ba siya o nabigla. Hindi man lang niya napansin ang tayo na sinabi ni Jingzi. Kung gayon, maraming salamat, Master. Yumuko muli si Zhou Ziqiong, matagal na tayong magkakilala, ngunit hindi ko pa rin alam. Welcome, Master mo. Gusto ni Zhou Ziqiong na tanungin ang pangalan ni Jingzi, tutal tinulungan naman siya ni Jingzi. Malaki ang tulong niya at nangakong patuloy na tutulungan siya, kaya siya ay itinuturing na isang benefactor. Sa kasamaang palad, bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang excited na boses ni Prinsipe Yu. Pagkatapos, ang mga tao sa pinto ay gumawa ng swish sound at lumipat sa magkabilang panig. Si Prince Yu lang ang nakatayo sa isang tabi, nakangiti at nagsasalita. At pumasok ang dalawang babae na nakasuot ng purple slim-fitting dress. Natural na sina Mu Qingren at Wang Yingqiu. Tulad ng hula ni Jingzi, kahit na ang lahat ay hindi na makapaghintay na makita silang dalawa at nagsisiksikan pasulong, sa sandaling humakbang pasulong si Mu Qing, lahat ay sinasadyang umatras sa isang tiyak na distansya. Para kay Mu Qing, lahat ng mga tao sa Roshow ay itinuturing siyang isang diyosa, ngunit ang mga iskolar na ito ay maaari lamang ituring na mga ordinaryong tao. Wala silang ibang iniisip maliban sa pagpapahalaga, dahil sa kanilang mga mata, ito ay kalapastanganan sa kanila. Ngayon, sina Mu Qing at Wang Yingqiu ay nakasuot ng parehong purple na slim-fitting long skirt. Gumamit sila ng matangkad na puting sinulid na sutla upang berdahan ang kakaiba at makapangyarihang mga sanga sa mga palda. Umabot sila mula sa palda hanggang baywang. Ang isang sanga ay maliwanag ding puti. Ang manipis na sinturon ay humihigpit sa payat na baywang, at ang magandang figure ay makikita sa isang sulyap. Isang light pink na open-mouth gauze ang nagkatikip sa mahabang palda. Bawat galaw ay nagkakaroon ng sense of flowing light ang mahabang palda. Gamit ang espadang nakasabit sa baywang ay nakadagdag sa aura ng isang pangunahing tauhang babae. Magkapareho ang suot nilang dalawa, ngunit magkaiba ang kanilang nararamdaman. Si Mu Qingren ay mas matangkad, at may balingkinitan at payat na figure, na lalong nagpapaganda sa kanya, habang si Wang Yingqiu ay mas maikli, ngunit ang kanyang figure ay mas mataba at mas kaakit-akit.
Ang nakakapagtaka, bukod sa magkaparehong damit, pareho rin ang mga gamit at outfit ng dalawang tao. Ang mahabang itim na buhok ay nakatali lang ng purple at white ribbon, simple at eleganteng tingnan. Gumamit si Liu Yemi ng isang simpleng stroke gamit ang isang tinta na panulat upang i-highlight ang kanyang maputi at pinong balat. Naglagay siya ng pink na rouge para magmukhang fair at rosy ang kanyang balat. Pinahiran din niya ng light red ang manipis niyang labi, na lalong nagpaganda sa mga nakamamanghang mukha ng kanilang master at apprentice. Para sa kagandahan. Bagamat pare-parehong damit at makeup ang suot nilang dalawa, hindi naman sila nagmumukhang out of place at ginawang komportable at kapansin-pansin ang mga tao. Ang mga mata ni Mu Qingren at Wang Yingqiu ay partikular na malinaw, at may pakiramdam ng lamig sa kanila. Bagamat may bahagyang ngiti sa gilid ng kanilang bibig, mayroon pa rin silang pakiramdam ng kawalang interes na nagtataboy sa kanila ng libu-libong milya ang layo. Bagamat matagal na silang hindi nagkita, ang pakiramdam ng pagiging pamilyar at pagpapalagayang loob na dinala ni Mu Qingren at Wang Yingqiu kay Jingzhe ay hindi kailanman nawala sa kanila. At pagkatapos lamang ng isang sulyap, ang pananabik ay dumating ng labis. Bagamat sinabi niyang ayaw niyang tumingin, sa sandaling ito, hindi na makaiwas ng tingin si Jingzhe, na nakatitig sa master at apprentice na may nagbabagang mga mata. Pagkabalik ni Zhou Ziqiong, ang lahat ng kanyang mga mata ay nakatuon kay Jingzhe, dahil siya ay napaka-curious. Talaga bang ayaw ni Jingzhe na makita si Mu Qingren gaya ng sinabi niya? Bilang resulta, nakita niya si Jingzhe na nakatitig sa master at apprentice ni Mu Qingren na parang baliw na kapatid, at hindi niya maiwasang ngumiti ng bahagya. Parang normal din siyang tao. Si Zhou Ziqiong ay hindi naniwala sa mga salita ng mga santo dahil pakiramdam niya ay hindi ito totoo. Bagamat sinabi ni Jingzhe na ito ay hindi totoo, ang kanyang pagganap ay tunay pa rin. Kamahalan, Prinsipe Lao Yu. Bahagyang tumanggaw si Mu Qingren kay Prinsipe Yu. Kailan? Narinig ito ni Prince Yu, na puno ng kagalakan ang kanyang mukha, Master mo, welcome ka. Bihira para kay Master mo na dumalo sa isang Shangyuan Poetry Gathering. Bilang host ng Poetry Gathering na ito, dapat kitang tanggapin. Ang pagpupulong ay magkatuwang na inorganisa ni na Jock Shanlo at Zhou Jiabufang, ngunit si Jock Shanlo ang pangunahing katawan, at ang shopkeeper Hu ay tagasunod ni Prinsipe Yu, kaya walang masama kung tawagin niya ang kanyang sarili bilang host. Bahagyang tumanggaw si Mu Qingren at sinabi sa lahat, ito ang aking disipulong si Wang Yingqiu, at siya rin ang may-ari ng Waxian Garden sa kabisera. Nang tawagan niya si Wang Yingqiu pabalik mula sa Jingzhou, nagkaroon ng ideya si Mu Qingren na tumuon sa paglilinang sa kanya. Dahil sa kanyang mga mata, kapag isang araw ay hindi na niya gustong maging master ng pavilion, si Wang Yingqiu ang pinakaangkop na taong papalit sa kanya. Gayunpaman, ang nangyari sa paglalakbay sa Jingxi ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan, at ang kanyang orihinal na plano ay ganap na nag-ambala ngunit tila hindi na ito mahalaga. Ang kanyang relasyon kay Wang Yingqiu ay bumuti sa isang bagong antas. Dahil matagal nang wala si Wang Yingqiu sa Roshao, maraming tao sa Roshao City ang hindi nakaalala sa kanya, kaya kailangan niyang ipakilala siya sa mga tao sa bawat oras. Chapter 906 na masama ka pa rin ba sa akin? Kaya si Master Wang Yuan ito. Matagal na kitang hinahangaan. Nang bumalik ako sa Jingzhou kasama ang aking ama, binisita ko rin ang Waxian Garden at labis akong humanga. Nakakalungkot na wala si Master Wang Yuan sa gusali noong mga oras na iyon. Kaya hindi ko siya nakita, ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa Roshao. Nakakagulat. Mas maganda si Master Wang Yuan kaysa sa sinasabi ng alamat. Kung tutuusin, parang guro, parang disipulo. Agad namang pumalit si Prince Yu. Mga salita. Dapat sabihin na may maharlikang dugo sa kanyang katawan, ang pag-uusap at pag-uugali ni Prinsipe Yu ay higit sa mga ordinaryong tao. Salamat sa papuri, Crown Prince. Bahagyang tumugon din si Wang Yingqiu, hindi masyadong maasikaso dahil sa kanyang katayuan bilang Crown Prince. May karakter ito, gusto ko ito. Sanay na si Prince Yu na makita ang mga nakakaakit na babae na nakayakap sa kanya, at matagal na siyang pagod dito. Siya ay partikular na interesado sa uri ng mga babae na ayaw makipag-usap sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ideya para kay Zhou Ziqiong. Bagamat naisip niyang mas mahirap para kay Mu Qingren na mag-master at mag-apprentice, handa siyang subukan ito. Haha, Lord Wang Yuan, hindi na kailangang maging mahinhin. Ang prinsipe na ito ay nagsasabi lang ng totoo. Iyong prinsipe, hindi pa nagsisimula ang pulong ng tula, di ba? Sa oras na ito, biglang sumabad si Mu Qingren. Tulad ni Wang Yingqiu, si Mu Qing ay talagang hindi interesado kay Prinsipe Yu. Kung tutuusin, hindi lang siya interesado kay Prince Yu, hindi rin siya interesado sa Shangyuan Poetry Society, kaya hindi pa siya nakasali rito noon. Kaya lang, siya na ngayon ang master ng Waxian Pavilion, at alam niyang darating si Jingzhi dito sa lalong madaling panahon upang magbukas ng branch ng pahayagan. Ngayon ay kailangan niyang magpakita ng higit pa at mapanatili ang isang tiyak na pamilyar kay Prince Yu at sa iba pa. Pagdating ng oras, lalapit si Jingzhi para tumulong siyang magsalita. Sa katunayan, alam niya sa kanyang puso na sa kakayahan ni Jingzhi, bakit niya kakailanganin ang kanyang tulong.
Pero ganoon talaga ang mga babae, kahit alam na nila, may gusto pa rin silang gawin para sa mga lalaki nila, kung hindi, masama ang pakiramdam nila. Bilang master ng Waxian Pavilion, hindi niya kailanman binago ang kanyang mga kagustuhan para sa Waxian Pavilion, ngunit sa araw na ito, kusa siyang pumunta para lumahok sa pulong ng tula para sa kanyang lalaki. Ang masasabi ko lang ay kapag ang babaeng ito ay umibig sa isang tao, ang kanyang mga siko ay saka siya tuluyang tumalikod. Paano magsisimula ang pulong ng tula kung wala si Pavilion Master mo? Ngumiti si Prince Yu at sinabing, naghihintay ang lahat para sa Pavilion Master mo. Dahil nandito na si Pavilion Master mo, maupo na tayo. Poetry meeting start now. Tumango si Mu Qingren, at pagkatapos ay naglakad papasok kasama si Wang Yingqiu sa ilalim ng patnubay ni Prinsipe Yu. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng ilang hakbang, huminto si Mu Qingren, na parabang napigilan siya, at nakatayo doon na nakatulala. Master, anong problema? Agad na nagtanong si Wang Yingqiu sa mahinang boses, at sabay na tumingin sa direksyon na tinitingnan ni Mu Qingren. Sa sulyap na ito, siya ay natulala gaya ni Mu Qingren. Parehong damit, parehong makeup, parehong maganda, at sabay na nakatayo sa iisang lugar, nakatingin sa parehong lugar, biglang naging eksena sa bulwagan. Natahimik ang lahat at agad na pinuntahan ito. Sa abot ng nakikita ni Mu Qing at Wang Yingqiu, si Jing Zi ay tahimik na nakaupo sa isang upuan, may hawak na tasa ng tsaa at masayang umiinom ng tsaa, nakabaligtaran ng iba. Lahat ay nakatayo, ngunit si Jing Zi ay nakaupo. Biglaan talaga. Naisip ni Mu Qingren ang maraming tagpo ng muling pagsasama. Na-imagine niya rin na makikita niya ulit si Jing Zi. Maaari ba siyang magmadali at yakapin siya ng mahigpit, na parabang hawak niya ang kanyang buong mundo? Bagamat ikaw ay the master of Waxian Pavilion ay matagal nang pinabanal sa mata ng mga tagalabas, ngunit siya ay isang babae kung tutusin, at siya rin ay isang babae na ngayon lang umibig. Naghiwalay sila pagkatapos lamang magkaayos ng ilang araw, at ang pananabik niya ay kumalat na parang apoy. Iniisip niya ang mga kahihinatnan ng pagmamadali sa pagyakap kay Jing Zi sa harap ng napakaraming tao, sa isabog ba ito sa Roshow City bukas? Hindi lang si Roshow, kundi ituturing siya ng buong mundo bilang isang biro, tama ba? Walang pakialam. Kapag nakita ko ang lalaki ko, hindi ko ba siya may akap? Galit na nag-isip si Mu Qingren na parang batang babae. Masasabi lamang na ang kapangyarihan ng gayong matinding pananabik na sumabog sa isang iglap ay napakalaki. Nang gumawa si Mu Qingren ng desisyon at gagawin na ang hakbang na iyon, sino ang nakakaalam na lumingon si Jing Zi sa kanya? Kumunat ang noo niya at parang nanlilisik sa kanya. At ako, masama pa rin sa akin. Labis na naagrabyado si Mu Qingren kaya agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Si Jing Zi, na napansin ito, ay walang magawa at naiiling na lamang ng palihim, at pagkatapos ay palihim na sumulyap sa kanya. Sa oras na ito, hinailan ni Wang Yingqiu si Mu Qing mula sa likuran, "Guro, tara na at maupo na rin tayo." Bilang unang babae ni Jing Zi, na-miss ni Wang Yingqiu si Mu Qing nang hindi bababa kay Mu Qing, ngunit, halatang kilala niya si Jing Zi kaysa kay Mu Qingren. Sa oras na ito, pinili niyang hindi makilala ang isa't isa. Dapat may sariling consideration siya. Bukod dito, tiningnan din siya ni Jing Zi ngayon, na nagpalakas sa kanyang ideya, kaya pinaalalahanan niya si Mu Sir. Oo, Pavilion Master mo. Halika at maupo muna tayo. Agad na sumagot si Prinsipe Yu, at sabay na tumingin kay Jing Zi, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, siya ay isang dayuhan lamang. Matapos marinig ito pagkatapos noon, nagkatinginan sina Mu Qing at Wang Yingqiu. Mukhang may gagawin nga siya, at sinadya niyang itago ang kanyang pagkatao. Kung hindi, bakit magkokomento si Prinsipe Yu sa kanya sa ganoong tono? Sige, maupo muna tayo. Tumango si Mu Qingren, pagkatapos ay naglakad papunta sa dalawang upuan sa harapan at umupo kasama si Wang Yingqiu, ang kanyang mga mata ay lumilipad patungo kay Jing Zi nang walang malay. Nag-aalalang malantad, muling pinandilatan sila ni Jing Zi at sabay na pinag-krus ang kanyang mga paa. Ang master at apprentice ni Mu Qingren ay wala ring magawa, ayaw din nila itong makita, ngunit hindi nila ito makontrol. Sa mga araw na sila ay naghiwalay, ang kanilang mga araw ay parang taon. Sa wakas ay nagkita na sila ngunit hindi nila makilala ang isa't isa. Isang tingin ang naging pinakamababa nilang kahilingan. Hehe, naglakas loob ka pa ring titigan si Pavilion Master mo. Nang huminto si Mu Qingren upang tingnan si Jing Zi, sumunod si Prinsipe Yu at walang nakitang mali ang malilang ay patuloy na nakasimangot si Jing Zi at nakatitig kay Mu Qingren. Dahil dito, medyo hindi nasisiyahan si Prinsipe Yu, at sa parehong oras ay medyo mapanglait, ang iyong asawa ay mabuti, ngunit paano niya maihahambing kay Pavilion Master mo? Ang Pavilion Master mo ay tumitingin sa iyo, ito ay iyong karangalan, gaano kakalakas ng loob na titigan siya. Gayunpaman, ito ay nagbigay sa akin ng pagkakataong magpakitang gilas. Kaya tumayo si Prinsipe Yu at naghanda na, magpalabas, para kay Mu Qing at Wang Yingqiu. Banyaga ka. Kilala mo ba kung sino ito? Ito si Master mo ng Waxian Pavilion. Hindi mo ba nakita na lahat ay tinatanggap si Master mo? Hindi mo ba nakita na walang ibang tao sa bulwagan na ito maliban sa iyo? Nakaupo ka ba?
Bakit, sa tingin mo ba ay mas mataas ka sa iba dahil sa iyong kayamanan? Umiling si Jingzi. Naisip ni Prince Yu na majagising siya pagkatapos niyang punahin. Paano kaya niya? Sa susunod na sandali, ang sagot ni Jingzi ay nagulat sa lahat. Nakita si Jingzi na naka-cross legs na may seryosong mukha. Hindi sa tingin ko. Kabanata 907 ito ang aking asawa. Sa sandaling ito, ang bulwagan ay napakatahimik. Puno ng kagalakan ang seryosong ekspresyon ni Jingzi, kasama ng kanyang, hindi ko kaya. Pero hindi sila makatawa, parang pagtawanan si Prince Yu. Kaya kailangan nilang tiisin ito, kaya hindi ito komportable. Bakit hindi mo iniisip? Napabuntong hininga si Prince Yu. Prinsipe Yu, masama ba ang iyong paningin? Hindi mo ba nakita na si Master mo at Master Wang Yuan ay parehong nakaupo? Bakit, maaari silang umupo, hindi ba? Hindi mo kaya? Prinsipe Yu, ang prinsipe ay umungal. Kung nakakaawa na sabihin na noon ay naisip lang niyang gumawa ng bitag at dein ang pera ni Jingzi, ngayon, nagpasya siya na hanggat natapos ang pulong ng tula, hahayaan niyang mawala si Jingzi nang walang pag-aalinlangan. Kung tungkol sa kanyang pera at sa kanyang babae, lahat sila ay sa kanya. Kaya napangiti siya, sino ka sa palagay mo? Sa palagay mo ba ay karapat-dapat kang ikumpara kay Pavilion Master mo at sa kanyang mga amo at disipulo? Maaari silang umupo sa upuang ito, ngunit hindi mo kaya. Bakit? Dahil hindi mo ito deserve. Nararapat ito. Kung hindi ka karapat-dapat, walang karapatan ng prinsipe na sabihin ito. Katulad ng sinabi ng prinsipe, mababayaran kita ng buo ngayon. Ngumisi din si Jingzi. Isa lang siyang prinsipe ni Prinsipe Yu, hindi siya sisirain ni Jingzi. Hayaan mo siya, kahit dumating ang kanyang ama, hindi masasanay si Jingzi. At maaari niyang hulaan na sina King Yu at King Jin ay nagsabuatan ng pribado at tiyak na walang magiging maganda. Kapag natagpuan niya ang ebidensya, haantong siya kay Xu Jinping at sa iba pa. At si Prince Yu ay sasabog na sa galit ngayon. Ibalik mo sa kanya ang eksaktong sinabi niya. Sinabi lang ni Prince Yu na, hindi ka karapat-dapat, kay Jingzi, kaya kung babalik siya, hindi ba niya tatawagan ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat? Sa napakahabang buhay, kailan pa naranasan ni Prinsipe Yu ang gayong kahihiyan? Lalo na dahil gusto niyang magpakitang gilas ngayong gabi at magpakitang gilas sa harap ni Muqing at Zhou Ziqiong, paano niya naisip na mangyayari ang ganoong bagay? Kung hindi siya nag-alala sa napakaraming tao na naroroon, si Prinsipe Yu ay tatawag na sana ng mga tao na hilahin siya palabas at pugutan ng ulo ng walang pag-aalinlangan. Ngunit napakaraming tao ngayon, at nasa harap sila ni Muqing at Zhou Ziqiong, kaya napigilan lang niya. Pagkatapos sabihin mo sa akin, sino ang kwalipikadong pamuna sa iyo? Itinuro ni Jingzi, dahil si Pavilion Master mo ang tinutukoy ko, natural na si Pavilion Master mo lang at ang kanyang mga disipulo ang kwalipikado. Ikaw lang. Agad na sumigaw si Prinsipe Yu, gustong pag-alitan si Jingzi, bakit gusto rin niyang tanungin si Muqing? Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Jingzi. Sa halip, tumingin siya kay Muqing at mahinang nagtanong, siguro kung sa palagay ni Pavilion Master mo ay kwalipikado akong umupo dito. Pagkasabi niyon ay bahagyang tumagilid ang ulo niya na hindi nakikita ng lahat. Kinindatan siya nito ng palihim mula sa anggulong na abot niya. Walang pagtutol si Muqing kay Jingzi, ngunit nang makita siyang ganito, ang kanyang puso ay nalilito, at gusto niyang magmadali at kumagat sa kanya. Gayunpaman, bilang master ng isang pavilion, mayroon pa rin siyang ganitong uri ng determinasyon. Huminahon siya at lumingon kay Wang Yingqiu, Yingqiu, sa tingin mo ba ang young master na ito ay kwalipikadong umupo dito? Napatingin si Wang Yingqiu kay Jingzi. Ngumiti at nagsabi, lahat siguro ay gumastos para pumunta sa Joxian Tower para sumali sa Shangyuan Poetry Festival. Joxian Tower ay bukas para sa negosyo, kaya natural na ang mga darating ay mga bisita. Dahil sila ay mga bisita, maaari silang umupo kung saan nila gusto at kung kailan nila gusto. Dapat walang problema. Hindi ka mukhang isang tanga, kaya paano mo itatanong kung ikaw ay? Ito si Lord Wang Yuan, tama ba? Ang sinabi ni Master Wang Yuan ay kasing ganda ng sa iyo. Salamat Master Wang Yuan sa pagpapaalala sa akin. Ang ganitong uri ng tanong ay talagang masyadong intelektual, ngunit hindi ko ito itinaas. Sino ang nagbanggit nito? Wala akong sasabihin. Nakangiting sabi ni Jingzi, at sumulyap kay Prince Yu sa dulo, nawawala ang kanyang ID number. Sandaling katahimikan ang namayani sa bulwagan, at ang lahat ay tumingin kay Prinsipe Yu, na ang mukha ay naging kulay ng atay ng baboy, naghihintay na atakihin siya. Salamat sa papuri, young master. Medyo nag-aalala pa rin si Wang Yingqiu kay Jingzi. Pagkatapos ng lahat, ang taong nakaharap sa kanya ay si Prinsipe Yu, kaya nagmamadali siyang nagsabi ng isang bagay upang hindi direktang mailigtas si Prinsipe Yu mula sa kanyang pag-atake. Bahala ka, Pavilion Master mo at Master Wang Yuan ay parehong kakaibang kagandahan sa mundong ito. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mabangis silang pinambabola ni Jingzi, na pinupunan ng kanilang kawalan ng kakayahan na makilala ang isa't isa. Ang binibini sa tabi ng young master ay. Sa oras na ito, tumingin si Muqing kay Zhang Xiaoyu at nagtanong, posible ba na siya ang asawa ng young master?
Hindi pa nakita ni Mu Qingren si Zhang Xiaoyu, ngunit nakita niya itong nakatayo sa tabi ni Jingzi. Ay matagal nang lumampas sa saklaw ng mga ordinaryong tao, na nagparamdam sa kanya ng kaunti. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-alinlangan, nagtanong pa rin siya. Ngunit sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay sama-samang natigilan. Dapat mong malaman na sa kanilang mga puso, si Mu Qingren ay ang uri ng tao na kasing layo ng isang diwata. Iniisip ng lahat na ang pagsasabi ng isang salita sa kanya ay isang luho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang siya ang nagkusa na magtanong kay Jingzi, ngunit nagtanong din ito ay isang personal na bagay pa rin. Kaya bukod sa nagulat, lahat ng naruroon ay medyo naiinggit, maganda siya at talagang kayang gawin ang lahat ng gusto niya. Oo, ito ang asawa ko. Diretsyong sabi ni Jingzi. Matapos matanggap ang sumasang-ayon na sagot, sumama kaagad ang pakiramdam ni Mu Qingren. Oh, dahil napakabata pa niyang master, hindi ko talaga akalain na may asawa na pala siya. Bakit pinakasalan na ng young master ang asawa mo? Umiling si Jingzi sa pagkakataong ito at nakangiting sinabi, hindi pa, pero maya-maya lang. Sa totoo lang. Itinikom ni Mu Qingren ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik matapos itong marinig. Ang pinakamasayang tao ay si Liu Paopiao. Hindi ka pa nakakapunta sa simbahan para magpakasal. Mas maganda pa yun. Tapos ako lang ang malaking babae. Nang makita ni Wang Yingqiu na huminto sa pagsasalita si Mu Qingren, bahagya niyang binati si Zhang Xiaoyu, at pagkatapos ay ngumiti at sinabing, Shopkeeper Hu, napakatagal na mula noong ako ay nasa Joxian Tower, bakit hindi pa nagsisimula ang pulong ng tula? Ang tindera na si Hu ay mukhang walang magawa. Kung hindi mo pa nakakausap ang lalaking ito simula nang pumasok ka, matagal na sana ang party ng tula. Ngunit sinabi niya, dahil sinabi ito ni Master Wang Yuan, magsisimula na ngayon ang Shangyuan Poetry Club. Susunod. Pagkatapos, nagsimulang ipakilala ng Shopkeeper Hu ang mga pangkalahatang tuntunin ng Poetry Club, na hindi gaanong naiiba sa orihinal na Poetry Club. Ang lugar ay walang iba kundi ang pag-compose ng mga tula at lyrics on the spot. At lumapit si Wang Yingqiu kay Mu Qingren at mahinang nagsalita. Bakit, galit ka ba? Itinikom ni Mu Qingren ang kanyang mga labi at walang sinabi. Bakit, nagseselos ka? Hindi ito sineryoso ni Wang Yingqiu at patuloy na nagtanong ng nakangiti. Hindi pa handang sumagot si Mu Qingren noong una, ngunit medyo na-curious pa rin siya, ano? Bigla siyang dumating sa Ross House City at hindi sinabi sa amin, at ngayon ay may biglang sumulpat na babae, hindi ka ba galit? Sa hindi inaasahan, bahagyang ngumiti si Wang Yingqiu, pagkatapos ay tumango at seryosong nagsabi, oo, huwag kang magalit. Kabanata 908 ang iyong lalaki. Bakit? Hindi maintindihan ni Mu Qingren. Dahil kilala ko siya. Ang sagot ni Wang Yingqiu ay mas ikinagulat ni Mu Qingren. Si Wang Yingqiu ang unang babae ni Jingzi sa totoong kahulugan, at nanatili siya sa Jingzhou ng mahabang panahon. Pamilyar na pamilyar siya sa ilang kababaihan sa Jingzhou City. Natural na nakilala niya si Zhang Xiaoyu. Kahit na ang relasyon ni Zhang Xiaoyu at Jingzi ay hindi gaanong malapit kaysa ngayon noong umalis sila sa Jingzhou, nakita na ni Wang Yingqiu ang sitwasyong ito. Kung ito ay isang ordinaryong relasyon, sa isang malaking Wenxiangju, mapagkakatiwalaan siya ni Jingzi na asikasuhin ang negosyo. Batay dito lamang, ang pagkakakilanlan ni Zhang Xiaoyu ay napakamakatwiran. Kilala mo ba siya? Sino siya? Sa mga kasalukuyang kababaihan ni Jingzi, si Mu Qing ay gumugol ng pinakamaikling oras sa kanya, sa panahon lamang sa Jingxi, maliban kina Wang Yingqiu, Qiu Chenchen, at ang dalawang magkapatid na sina Qingqiu at Pei Yangxi. Bukod doon, wala pa akong nakitang ibang babae. Kaya naman na-curious siya. Siya si Zhang Xiaoyu. Yung Zhang Xiaoyu mula sa Zhangjia Bufang at Wenxiangju. Well, siya na. Matapos matanggap ang sang-ayon na sagot ni Wang Yingqiu, agad nagamaan ang loob ni Mu Qingren. Bagamat hindi pa siya nakakakilala ng ibang babae, ipinakilala siya ni Wang Yingqiu sa ibang mga babae ni Jingzi, kasama sina Zhang Xiaoyu at Zhou Xining. Narinig lang ni Mu Qingren ang pangalan at hindi niya alam ang numero. Ngayon nang sabihin ito ni Wang Yingqiu, naintindihan niya kaagad. Kung si Zhang Xiaoyu iyon. Parang hindi ito masyadong komportable. Dahil kung pag-uusapan, mas nauna siyang kilala ni Zhang Xiaoyu kaysa sa kanya. Anong dahilan at posisyon niya para magalit sa kanya? Kahit galit siya, magagalit siya sa sarili niya. Kaya't nagsimulang mag-isip muli si Mu Qingren, nandito si Zhang Xiaoyu, at sadyang itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa Immortal Joxing Tower. Malamang interesado na naman siya sa Immortal Joxing Tower. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Xiaoyu ay isang babaeng negosyante at napakahusay sa pagnenegosyo. May plano rin siyang magbukas ng mga sangay ng Wenxiangju at Zhangjia Winery sa buong bansa, kaya tama ang koneksyon. Pagkatapos ay sinundot ni Mu Qingren si Wang Yingqiu at sinabi sa direksyon ni Jingzi, hindi ko alam kung anong masamang ideya ang pinaplano ng iyong lalaki. Humalaklak si Wang Yingqiu, bakit, hindi ba ang lalaki ko ang iyong lalaki? At saka, siya kahit na may ideya ka, hindi ito masamang ideya, ito ay isang magandang ideya lamang. Oo, lalaki ko rin siya. Tumango si Mu Qing na parang tanga, dahil lalaki ko siya, hindi niya ako sinusundan pagdating niya sa lugar ko. Ipapahiya ko siya kapag may gusto siyang gawin na masama. Talaga.
Bakit, ayaw mo ba siyang mapahiya? Sa tingin ko hindi pa huli ang lahat para sa kanya, kaya bakit mo pa siya pinapahiya? Master, sana maalala mo ang sinabi mo. Pagdating ng panahon, mapahiya mo siya para hindi mo na ako awayin. Yinkyo, dahil sinabi mo iyon, tila kong ipahiya ko siya muli. Hindi ito magiging mabuti. Kaya nagpa siya akong huwag siyang ipahiya. Hindi. Binigyang pansin ng isa ang tahimik na pag-uusap ni Namuching at Wang Yinkyo, dahil lahat ay nakikinig ng mabuti sa pagpapakilala ni Shopkeeper Hu, pangunahin na nakikinig sa tulang ito. Magiging mapalad. Dati, Mid-Autumn Poetry Club Man o Yuan Dynasty Poetry Club, walang swerte ang talentong nanalo sa unang pwesto, bagkus nakakuha lang ng pangalan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito dahil sa taya sa pagitan ng Shopkeeper Hu at Jingzi, mas nasasabik si Shopkeeper Hu at nangako na sinuman ang makakasulat ng mas mahusay na tula kaysa kay Jingzi ay gagantimpalaan ng 1,000 taels. Kaagad itong nagdulot ng kaguluhan sa karamihan, dahil ang mga scholar na ito ay hindi pa nakakita ng 1,000 tala ng pilak sa kanilang buhay. Sabi nga sa kasabihan, sa ilalim ng mabigat na gantimpala, dapat mayroong isang matapang na tao. Gamit ang 1,000 tala ng pilak bilang gabay, ang sigasig ng lahat ng mga scholar ay nag-alab, at ang kapaligiran sa bulwagan ay agad na dinala sa isang kasukdulan. Tanging si Prinsipe Yu lang ang may ilang reklamo tungkol dito, upang maging kakaiba sa poetry fair na ito, pumunta siya sa Jingxi para bumili ng tula. Desidido siyang manalo sa Yuan Poetry Fair, kaya naglakas loob siyang tumaya kay Jingxi. Ngunit ang diskarte ni Shopkeeper Hu ay malinaw na nagpapakita na hindi siya nagtitiwala sa kanya. Napansin ito ng Shopkeeper Hu at agad na nagpaliwanag ng nakangiti, kamahalan, dobleng insurance. Masungit na sinabi ni Prinsipe Yu, dobleng seguro. Tingnan mo ang kanyang hanggal na hitsura, na para bang marunong siyang sumulat ng magagandang tula. Natatakot ako na ito ang lugar. Maraming mga scholar na maaaring magsulat ng mas mahusay na mga tula kaysa sa kanya. Bakit, bibigyan mo ang bawat isa ng 1,000 tala ng pilak pagdating ng panahon? Natigilan si Shopkeeper Hu, halatang nakalimutang isaalang-alang ito. Agad niyang sinabi ng malakas, lahat, hindi ko ipinaliwanag ng malinaw ang mga alituntunin ngayon. Gusto kong magdagdag ng isa pang punto. Kung mas maraming tao kaysa sa kanya ang sumulat ng mga tula, kung gayon ang unang taong sumulat ng mga tula ay mananalo ng premyo kumpara sa oras. Gantimpala. Wow! Ang mga tao ay maingay, ngunit walang gaanong pagtutol. Kung tutusin, alam ng lahat na kung napakaraming tao, ang Joxian Tower ay hindi makakapagbigay ng napakaraming pera. Mas maipapakita ng ganitong uri ng panuntunan ang katapatan ng Joxian Tower. Gayunpaman, ang susunod na paghahambing ay hindi lamang ang kalidad ng mga tula, kundi pati na rin ang oras ng pagsulat. Gayunpaman, para sa ilang mga tao na naghanda ng mga tula ng maaga, ito ay masyadong simple. Shopkeeper Hu, narinig ko ang sinabi mo, nakipagpustahan ka ba? Sa oras na ito, nagtatakang tanong ni Muchin Ren. Oo, Pavilion Master mo. Sumagot ang Shopkeeper Hu, pastahan kami na kung ang kanyang mga tula ay mas mahusay kaysa sa lahat ng narito, kung gayon ay ibibigay ko sa kanya ang Joxian Pavilion na ito. Ngunit kung ang mga tula ng isang tao ay mas mahusay kaysa sa kanya kung ito ay maayos, pagkatapos ay bibigyan niya ako ng 12,500 tael na pilak. Sure enough, pinaplano niya ang Joxian Tower. Sumulyap si Muchin Ren kay Shopkeeper Hu at nagluksa para sa kanyang puso sa loob ng ilang segundo. Nakapagtataka na nakaligtas ang taong tinutukan ni Jingzi. Ngunit nagtanong si Wang Yinkyo, Shopkeeper Hu, itong taya mong ginawa ay tila hindi patas sa young master na ito. Napakaraming mahuhusay na tao sa hall na ito, at ang young master na ito ay isang tao lamang. Paano siya magiging mas mahusay kaysa sa iba? Masaya na ang Shopkeeper Hu matapos marinig ito, ngunit napakalmado ng kanyang mukha at same time na sinabi, Master Wang Yuan, hindi ito totoo. Ngunit talagang hindi patas para sa mga ordinaryong tao na ikumpara sa lahat. Ang binata na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang dalubhasa sa mabilis na tula, at siya ang nagmungkahi ng taya na ito, at tinanggap ko lang ito ng walang kibo. Sabi ng tindera Hu na parang naagrabyado, at sinadya niyang i-promote ang posisyon ni Jingzi. Kakayahan. Isang master ng mabilis na tula. Nagdududang tanong ni Wang Yinkyo. Haha, tama si Master Wang Yuan. Isa nga akong master ng tula. Marami akong tula at kanta sa kamay ko. Kaya kung walang mangyari, magiging akin na ang Joxian Building na ito mamaya. Pagdating ng panahon, sana ay ipinagmamalaki ni Mu the Master of the Pavilion at Wang Yinkyo ang ating Immortal Gathering Tower. Mayabang na sabi ni Jingzi sabay tapik sa dibdib na parang nanalo na. Pinigilan ng tinderang Hu ang kanyang paghamak at itinuwid, sinayin, hindi si Zon. Kabanata Siyam na Kabanata Siyam na at 20 ang chismosang Pavilion Master mo. Ikanaway ni Mu Jingzi ang kanyang kamay, hindi pinapansin. Nagsalita rin si Prinsipe Yu, gusto pa rin ng isang tao mula sa labas ng bayan na hamanin ang lahat ng mahuhusay na tao sa Roshao. Sa tingin mo ba ay walang tao sa Roshao? Ngayon, gusto kong makita kung ano ang iyong kakayahan. Huwag mong isipin na may kukumpara mo ako. Oh,
Ang prinsipe ay maaari ding gumawa ng tula. Tanong ni Mu Qingren. Nang marinig ito, natuwa si Prinsipe Yu. Ang kanyang talento sa pagtutula ay hindi mataas, at siya ay may kamalayan sa sarili, kaya't hindi siya kailanman nagsulat ng mga tula sa mga pulong ng tula, at hindi alam ng mga tagalabas ang kanyang antas. Sa pagkakataong ito ay espesyal siyang bumili ng tula mula kay Jingxi, kaya kusa niyang sinabi ito, para lang dalhin ang paksa sa kanyang pagsulat ng tula. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging matulungin si Mu Qingren at seryosong nagtanong sa kanya. Haha, marunong akong magsulat, pero ayoko ng ganito, kaya hindi ako madalas magsulat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jingxi na may malamig na ekspresyon, ngunit ngayon may mga taong nang ahas na murahin kaming mga iskolar ng Roshao, ang icon na iyon ay nagsabi na kailangan kong magsulat ng tula upang patayin ang kanyang prestihiyo. Okay. Sinabi ni Prince Yu nang may damdamin, na agad na umakit ng hindi mabilang na mga tagahanga mula sa Roshao. Tumayo sila kasama niya. Masyado din akong curious sa level ni Prince Yu, na hindi pa nakakasulat ng tula. Tulad ng inaasahan kay Prinsipe Yu, upang ipagtanggol ang dignidad ng Roshao City, ako mismo ang nagsulat ng tula. Pinuri ni Mu Qingren, at mas natuwa si Prinsipe Yu. Hindi ako mahilig sa tula noon, ngunit ang pinakamamahal kong alagad na si Yingqiu ay nag-aaral ng tula sa Waxian Garden sa Jingzhou, kaya nagsimula akong magustuhan ito. Magiging sulit na makita ang mga obra maestra ni Prinsipe Yu ngayon. Fair na. Haha, madaling sabihin, madaling sabihin. Ipinagmamalaki ni Prinsipe Yu na siya ay sumasayaw sa tuwa. Nagpatuloy si Mu Qingren, ngunit hindi ba medyo malaki ang taya na ito, kamahalan? Hindi malaki, hindi malaki, hindi malaki. Mabilis na ikanaway ni Prinsipe Yu ang kanyang mga kamay, ito ang iminungkahi niya sa kanyang sarili. Dapat ay handa kang tanggapin ang pagkatalo. Talaga? Oo. Tumugon si Wang Yingqiu matapos matanggap ang positibong sagot ni Jingxi, kung ganoon, wala akong masasabi. Kung tutuusin, gaya ng sinabi ng prinsipe, kung maglakas loob kang tingnan kaming mga taga-Roshao, tiyak na matatalo ka. Sana lang na pagkatapos ng isang tao na matalo, hindi siya magkakamali sa utang. Prinsipe. Tuwang-tuwa si Yu sa sandaling ito. Itinuro, narito si Prefect Liu. Kung maglakas loob siyang hindi magbayad ng utang, direktang ipapadala siya sa kulungan. Okay, then I will be witness here. Kapag natapos na ang poetry meeting, anuman ang kahihinatnan, walang sino man ang pinapayagang mabayaran ang utang. Sino ang maglalakas loob na gawin ito? Ang mga hindi nagbabayad ng utang ay pawang mga kaaway ng ating Waxian Pavilion. Walang sino man sa mundo ang gustong maging kalaban ng apat na pangunahing sekta, kaya sa sandaling sabihin ni Mu Qingren ang mga salitang ito, maaari na talagang maisip na walang tagumpay sa hinaharap. Ang mga tao ay naglakas loob na hindi mabayaran ang kanilang mga utang. Si Prinsipe Yu, sa kabilang banda, ay nalubog sa kagalakan at palaging nararamdaman na sinusubukan ni Mu Qingren na tulungan siya at takutin si Jingxi sa pamamagitan ng pagsasabi nito. Gayunpaman, si Shopkeeper Hu, na nakatayo sa malapit, ay sumimangot at nagsimulang maramdaman na ang mga bagay ay hindi simple, dahil mayroon siyang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na ito ay lumitaw din bago nahulaan ni Jingxi ang mga bagtong ng parol ngayon. Pero hindi niya rin maisip. Naintindihan nila, dahil lahat ng nangyari sa sandaling ito ay tila pabor sa kanila, kaya hindi na nila iniisip iyon. Kung hindi dahil sa pag-arte, tatawa ng malakas si Jingxi. Kasabay nito, kailangan kong purihin sina Master Mu Qing at Wang Yingqiu para sa pagpasok ni Prinsipe Yu sa gulo sa ilang salita lamang. Ayon sa kanyang plano, kapag lumabas na ang kanyang mga tula, tiyak na magiging limelight ang mga ito, ngunit tiyak na makakahanap ng iba't ibang dahilan sina Shopkeeper Hu at Prince Yu para hindi siya bigyan ng Joxian Pavilion. Sa oras na iyon, maaari lamang niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ngayon na sina Mu Qing at Wang Yingqiu ay nagpapatutuo, maaari niyang makuha ang Joxian Tower nang hindi ibinubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Karapat-dapat siyang maging sariling babae. Kaya kinumpas ni Jingxi ang kanyang mga kamay at ngumiti at sinabing, totoo ang sinabi ni Pavilion Master mo. Sa pagpapatotoo ni Pavilion Master mo, mas magaan ang pakiramdam ko. Talaga, wala akong pakialam kung komportable ka o hindi. Hanggat komportable si Prince Yu, I will don't worry. Gumawa si Mu Qingren ng isang pawn na hindi naiintindihan ng iba maliban kay Jingxi. Nang magsalita siya, hindi niya nakalimutang bigyan ng kindat si Jingxi. Ganon din ang emosyong nakapaloob sa mga mata niya. Si Jingxi lang ang nakakaintindi. Ang gabing ito ay nakatakdang maging isang gabing walang tulog. Inaalaya ni Jingxi ang kanyang baywang at naisip sa kanyang sarili na ang panahong ito ay maituturing na muling pagkarga ng kanyang enerhiya, huwag matakot. Salamat, Pavilion Master mo, sa iyong pag-aalala. Sa sandaling ito, labis na ipinagmamalaki ni Crown Prince Yu. Nakilala niya si Mu Qingren mula sa malayo at hindi gaanong nagsasalita. Ngunit ngayon, hindi lang napakaraming salita ang sinabi ni Mu Qingren sa kanya, tinulungan din niya siya ng maraming beses, na lubos na nagpalaki sa kanya. Kung gusto mong basahin ko ito, bakit hindi gumawa ng tula para sa Pavilion Master mo, at pagkatapos ay hayaan si Pavilion Master mo na husgahan ito. Kung sino ang sinabi ni Pavilion Master mo na magsulat ng pinakamahusay ay mananalo, ano sa palagay mo?
Tiningnan siya ni Prinsipe Yu tanong ni Jingzi. Nararamdaman niya na ngayon na si Mu Qinren ay nasa kanyang tabi, at ang tula sa kanyang kamay ay mahusay na, kaya siya ay puno ng kumpiyansa. Hoy, hayaan mong maging referee ang babae ko. Akala mo talaga mabagal kang mamatay. Kaya gusto ni Jingzi na sumang-ayon, ngunit bago niya maibuka ang kanyang bibig, nag-ambala siya. Hindi. Napatingin silang lahat kay Zhou Ziqiong, dahil siya ang nagsalita. Miss Zhou, bakit hindi? Sa orihinal, si Zhou Ziqiong ay nasa listahan ng pangangaso ni Prince Yu, ngunit ang pagganap ni Zhou Ziqiong ngayon ay nagpagalit kay Prinsipe Yu, at lagi niyang pinuprotektahan ang magandang batang lalaki sa kanyang harapan. Sa kabaligtaran, si Mu Qinren, na hindi niya masyadong iniisip noon, ay nagpaginhawa sa kanya. Pagkatapos ng ganoong paghahambing, ang kanyang saloobin kay Zhou Ziqiong ay biglang nagbago, at ang kanyang tono ay napakalamig. Si Zhou Ziqiong ay hindi natakot at itinaas ang kanyang ulo at sinabing, narinig ko na ang ugali ni Pavilion Master mo sa young master na ito kanina ay medyo pagalit. Kung si Pavilion Master mo ang maghuhukom, ito ay tiyak na magiging makasarili at hindi patas. Bago pa makasagot si Prinsipe Yu, hindi na makapaghintay si Qinren na magtanong, ano? Ay, si Miss Zhou ay tulad ng dalagang iyon, siya rin ang kanyang asawang walang asawa. Hindi niya naiintindihan ng kaunti, hindi ba si Mu Qinren, bilang master ng Waxian Pavilion, ay kadalasang lumalayo sa mortal na mundo? Bakit ang mga tanong niya ay chismoso? Kakakilala pa lang namin ni Miss Zhou. Pavilion Master mo, huwag kang magsalita ng kalokohan, masisira ang reputasyon ni Miss Zhou. Paalala ni Jingzi. Palihim na pinandilatan ni Mu Qinren si Jingzi, at pagkatapos ay sinabing, dahil ngayon lang tayo nagkakilala, bakit pinuprotektahan ka ni Miss Zhou? Pagkatapos ay tumingin siya kay Zhou Ziqiong at sinabing, posible bang nakikita siya ni Zhou Ziqiong bilang gwapo at gwapo? Kaya lihim na hiniling ni Fang Xin na hindi siya mabuli. Ibinuka ni Zhou Ziqiong ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, walang lumabas. Kabanata 910 The Song of Kigs, First Update, please vote for me. Sa napakatagal na panahon na nanirahan sa Roshao, Zhou Ziqiong man ito kay Mu Qinren, o Mu Qinren kay Zhou Ziqiong, ang dalawa sa kanila ay may narinig na tungkol sa isa't isa. Kung tutusin, lahat sila ay mga maalamat na babae sa kani-kanilang larangan. Gayunpaman, mayroon na ngayong mas lihim na pagkakakilanlan si Mu Qing kaysa kay Zhou Ziqiong, at iyon ang babae ni Jingzi. Tinutulungan niya si Prince Yu sa labas, ngunit lihim siyang kumikilos kasama si Jingzi. Natural, siya ay gumaganap ng Prince Yu. Ngunit ngayon ay tumalon si Zhou Ziqiong at gustong humingi ng katarungan para kay Jingzi. Dahil dito ay hindi maganda ang pakiramdam niya. Lalaki, kailangan ko ba ng tulong mo? Kaya naman naglunsad siya ng sunod-sunod na tanong na inaakala ng lahat na hindi naaayon sa kanyang pagkakakilanlan. Si Zhou Ziqiong ay naguguluhan din sa mga tanong. Gayunpaman, si Zhou Ziqiong ay isa ring malakas na babae na nakakita ng malalakas na hangin at alon. Pagkatapos mag-adjust saglit, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Mu Qinren, hindi mapagpakumbaba o mapagmataas. Na-overthought ito ni Pavilion Master mo. Tunay na gwapo at gwapo ang young master. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Ziqiong ng ganoon kagandang lalaki. Nahihiya si Jingzi, sabihin mo lang ang sinasabi mo, bakit mo ako pinupuri? Nainggit ang lahat, bukod sa maganda at mayaman, ano pa ba ang mayroon siya? Sinabi ni Zhou Ziqiong ang totoo, medyo namumula ang kanyang mukha, hindi siya naglakas loob na tumingin sa direksyon ni Jingzi, at nagpatuloy, gayunpaman, ngayon lang kami nagkita, at tinulungan lang ako ng young master. Malaki ang pasasalamat ni Ziqiong sa kanya, kaya ayokong makita ko na siya ay tretuhin ng hindi patas, dahil lahat ng mga ito ay hindi makatarungan. Ang young master hanggang ngayon. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Jingzi. Ayon sa pagbuo ng kwento, sa oras na ito, dapat ideklara ni Jingzi ang kanyang katayuan sa pamilya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, ang pangalan ay codename lang. Sabihin mo man o hindi, hindi mahalaga. Niloloko mo ba ako? Kung sasabihin mo ang iyong pangalan ngayon, hindi ba mawawala ng saysay ang lahat ng iyong nakaraang pagsisikap? Medyo kaakit-akit si young master. Ni hindi alam ni Miss Zhou ang pangalan mo, kaya gusto ka lang niyang protektahan. Ang galing. Jingzi. Zhou Ziqiong. Paliwanag ulit ni Bai, pero nandito pa rin siya. Natahimik si Zhou Ziqiong dahil sa relasyong chismis. Kasabay nito, nakalimutan din niyang itanong muli ang pangalan ni Jingzi. Sumulyap si Jingzi kay Mu Qinren, binigyan siya ng mapagpahalagang tingin, at tinakpan ang bagay ng pangalan ng isang casual na salita. Sa oras na ito, muling nagtanong si Prinsipe Yu, na kanina pa nanood ng dula, Miss Zhou, ang mga tula sa pulong ng tula na ito ay natural na dapat husgahan ng isang tao. Mayroon bang sinuman sa Roshao City na mas angkop kaysa sa Pavilion Master mo? Bakit sa tingin mo ito ay hindi patas? Agad na sinabi ni Zhou Ziqiong, kung gayon, bakit kailangang magsulat ng tula ang prinsipe para sa Pavilion Master mo at hayaan siyang husgahan ito sa halip na iba? Kasi, Pavilion, ang ganda ni Master mo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nag-blur out si Crown Prince Yu.
Pagkatapos niyang magsalita, napagtanto niyang may nadulas siya, at agad na nagtanong, sa tingin mo ba tama ang sinabi ng Crown Prince na ito? Tama ang Crown Prince. Tama talaga si Pavilion Master mo. Ang ganda. Oo, ang Pavilion Master mo ay likas na maganda, tulad ng isang diwata na bumababa mula sa langit. Tumango si Prince Yu na may kasiyahan at sinabing, itong Shangyuan Poetry Club, kung gagamit ka ng magagandang tao para magsulat ng mga tula, ito ay magiging mas kaakit-akit. Huwag na isip ni Miss Joe. Napakaganda ko rin, kaya maaari ka ring sumulat ng tula para sa akin at hayaan mo akong humusga. Kinagat ni Zhou Ziqiong ang kanyang labi at sinabi iyon. Sumulat lamang siya ng mga tula para kay Mu Qingren. Kung si Mu Qingren ay may naisip ideya at may masamang impresyon kay Jingzi, hindi ba siya direktang matatalo? Kung sasali siya, kahit papaano ay matulungan niya si Jingzi na manalo sa laro. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Ipinagmamalaki ang sarili niyang kagandahan sa harap ng napakaraming tao, ang mukha ni Zhou Ziqiong ay namula at nag-iinit. Ngunit natigilan si Prinsipe Yu. Hindi mahirap ang mungkahi ni Zhou Ziqiong, ngunit ang susi ay isang tula lang ang inihanda niya. Posible bang siya mismo ang sumulat ng isa? Hindi, iyon ay magiging napakalaki ng pagkakaiba, at ang sekreto ay direktang mabubunyag. Ito. Bakit, sinabi ng prinsipe na maganda ang Pavilion Master mo, kaya nagsulat ako ng tula para sa kanya. Hindi ba ako maganda? Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa lahat, iniisip ng lahat na ang Shangyuan Poetry Club na ito ay para kay Z. Sobra na ba para kay Qiyong na magsulat ng tula? Hindi ito sobra, hindi ito dapat sobra. Napakaganda din ni Miss Joe. Hindi ba totoo? Ang tanging walang kamatayang babae ay sina Pavilion Master mo at Miss Joe. Isang karangalan na magsulat ng tula para kay Miss Joe. Pinupuri ng lahat si Zhou Ziqiong. Madali din itong intindihin. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Ziqiong ay may hitsura na hindi mas mababa kaysa sa mga taong Muqing, at kung ikukumpara sa mga taong Muqing, si Zhou Ziqiong ay mas malapit sa kanila. Ang isa sa dalawang taong ito ay isang immortal, at ang isa ay isang immortal na bumaba mula sa langit. Ang mga immortal ay hindi maabot, kaya sila ay natural na mas maasahin sa mabuti tungkol sa mga immortal na darating sa lupa. Yumuko si Zhou Ziqiong sa lahat at nakangiting sinabi, salamat sa inyong lahat sa iyong mga papuri. Napakagalang ni Ziqiong. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon siya para tingnan si Crown Prince Yu, sumasang-ayon ang lahat. Hindi pa ba sumasang-ayon ang Crown Prince? Nakasakay na ngayon si Crown Prince Yu sa isang tigre at hindi makababa. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ni Jingzi, marahil ay iniisip ni Crown Prince Yu na ito ay hindi patas. Sinabi niya na siya ay sumusulat ng mga tula para sa mga dilag. Pagkatapos ay ang mga kagandahang naroon ngayon, maliban sa Pavilion Master mo at Miss Joe, pati na rin kay Master Wang Yuan at aking asawa, kung gusto mo talagang matiyak ang pagiging patas, bakit hindi sumulat ng kanta para sa bawat isa sa kanilang apat, ano ba ang ibig mong sabihin? Prinsipe, lola mo yun. Si Prinsipe Yu ay umuungal sa kanyang puso, ako ay nasa problema sa dalawang kanta, bakit apat? Mapapatay mo lang ako. Hindi tama iyan. Sa oras na ito, isang pamilyar at nakakatakot na magaspang na boses ang tumunog, nandyan din ako. Gusto mo ring sumulat ng kanta para sa akin. Habang sinasabi niya iyon, hindi nakalimutan ni Liu Paopiao na bigyan ng kindat si Jingzi, na ikinatakot ni Jingzi. Muntik na siyang mamatay on the spot. Ang bulwagan ay agad na nahulog sa nakamamatay na katahimikan. Ano, hindi ba ako maganda? Kinurot ni Liu Paopiao ang kanyang baywang gamit ang dalawang kamay at labis na hindi nasisiyahan sa reaksyon ng lahat. Siya ay random na pumili ng ilang maswerteng manunood sa tabi niya at nagtanong. Ang ganda, ang ganda. Oo, napakaganda. Sa pagtingin sa matipuno at matipunong figure ni Liu Paopiao, paano maglalakas loob ang maswerteng manunood na magsabi ng anuman? Si Liu Paopiao ay lubos na nasisiyahan at tumingin muli kay Jingzi, ayaw mo bang isulat ito para sa akin? Si Jingzi nga ay may nakahandang, kanta ng baboy, ngunit malamang na narinig niya ang unang pangungusap na, "Iyu, may dalawang butas sa ilong," si Liu Paopiao ay nagalit. Sa oras na ito, si Wang Yingqiu ang sumagip. Dahil ito ay isang taya, pinakamahusay na ayusin ito ng mabilis. Iminungkahi ni Prinsipe Yu na magsulat ng isang tula para sa master, na makatwiran, ngunit naramdaman ni Miss Joe na ito ay hindi patas, at normal na magsulat ng isa pang tula para sa kanya. Kaya bakit hindi makipagkasundo sa dalawa? Halika na. Sumasang-ayon ka ba? Pagkatapos ay pinuntahan niya si Zhang Xiaoyo. Sang-ayon. Nang makitang pareho sina Wang Yingqiu at Zhang Xiaoyo, hindi natuwa si Liu Paopiao, ngunit sa wakas ay tumanggo siya at sumang-ayon. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.